Sa likod ng marangyang pader ng Hotel Reina, nakatago ang mga lihim na kayang magpabagsak ng imperyo. Isang matandang babae ang lumalaban para sa katotohanan, habang ang kasakiman ng mga kaaway ay patuloy na nagbabalak. Sa gitna ng intriga, pagtataksil at pag-ibig, sino ang magtatagumpay? Ang kasinungalingan o ang liwanag ng katapatan? Bago tayo magsimula sa ating kwento, pwede mo bang i-comment kung taga saan ka? Para malaman din namin kung saan nakarating ang video namin. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mo naman kalimutan pindutin ang subscribe button at isabay mo na din ang kampanang maliit para ma-notify ka sa mga bago ko pang upload. Sa simpleng pag-subscribe at sa isang pag-like mo, idol, malaking tulong na sa aming mga content creator. Maraming salamat! Sa gitna ng makabagong syudad, nakatayo ang marangyang Hotel Reina. Kilala sa mga piling bisita, engrandeng kasiyahan, at mga negosyanteng nagtatagpo. Araw-araw, may isang matandang babae na pumapasok dito, si Rosario. Payak ang pananamit, lumang saya, at may daladalang lumang bag na tila puno ng basahan. Sa unang tingin, mistulang pulubi siya na walang halaga. Oy, matanda! Dito ka lang sa gilid, huwag kang haharang sa mga bisita. Sigaw ng isang supervisor na si Alfredo, sabay irap. Ang mga empleyado ay madalas siyang itaboy, pinapagalitan, at minamaliit. Ang ilan ay nagtatawanan pa. Iniisip na isa lamang siyang walang tirahan na nagkikisilong sa hotel. Tahimik lang si Rosario. Hindi siya sumasagot. Bagkus ay nakangiti at marahang naglalakad sa mga pasilyo. Sa isip ng mga empleyado, isa lamang siyang abala. Isang pulubi na dapat ay wala sa loob ng marangyang gusali. Ngunit sa likod ng kanyang payak na anyo, si Rosario ang tunay na tagapagmana ng Hotel Reina. Pinili niyang magpakumbaba at magpakita bilang karaniwang matanda upang makita ang tunay na ugali ng mga tao sa loob ng kanyang negosyo. Gusto niyang malaman kung sino ang may malasakit at sino ang mapanghamak. Isang gabi, dumating ang isang kilalang negosyante na may malaking kontrata. Nagkagulo ang mga empleyado at si Rosario ang napansin ng bisita. Sa kabila ng pangmamaliit ng staff, maayos niyang tinulungan ang negosyante. Ipinakita ang malasakit at nakamit ang tiwala nito. Kinabukasan, nagtipon ang lahat ng empleyado sa Grand Ballroom. Pumasok si Rosario, ngunit ngayon ay nakasuot ng formal na barot saya. May kasamang board of directors. Laking gulat ng lahat nang ipahayag ng chairman. Mga kasama, ipakikilala ko sa inyo ang tunay na may-ari ng Hotel Reina, si Doña Rosario Alvarez. Napatigil ang lahat. Ang matandang minamaliit nila ay siya palang pinagmumulan ng kanilang trabaho. Ang mga supervisor na madalas magmataas ay napayuko. Ang mga empleyado ay nagulat at ang ilan ay napahiya. Ngunit si Rosario, sa halip na maghiganti, ngumiti lamang. Hindi ko kayo niloko, wika niya. Gusto ko lang makita kung paano ninyo tratuhin ang isang tao na akala ninyo'y walang kapangyarihan. Ang hotel na ito ay hindi lang gusali. Ito'y tahanan ng respeto at malasakit. Simula ngayon, nais kong baguhin natin ang kultura dito. Walang mataas, walang mababa. Lahat tayo ay pantay. Mula noon, nagsimula ang pagbabago sa Hotel Reina. Ngunit ito'y simula pa lamang ng mahabang kwento. Dahil sa likod ng ngiti ni Doña Rosario, may mas malalim pang lihim na unti-unting mabubunyag. Matapos ang nakagugulat na revelasyon, nanatiling tahimik. Ang mga empleyado ng Hotel Reina, ang dating matandang inaakalang pulubi, ay lumantad bilang may-ari ng hotel.
Ang mga supervisor na dati mapanghamak ay napayuko, at ang mga ordinaryong staff ay hindi makapaniwala. Ngunit si Doña Rosario, sa halip na maghiganti, ay nagpakita ng kakaibang kabutihan. Hindi ko kayo niloko, wika niya. Gusto ko lang makita kung paano ninyo tratuhin ang isang tao na akala ninyo'y walang halaga. Simula ngayon, nais kong baguhin natin ang kultura dito. Walang mataas, walang mababa. Lahat tayo ay pantay. Ang kanyang mga salita ay tila kidlat na tumama sa puso ng mga empleyado. Ang ilan ay napaluha. Ang iba na may nag-isip kung paano sila nakapagpakita ng pangmamaliit. Si Alfredo, ang supervisor na palaging nagagalit, ay hindi makatingin kay Rosario. Sa kanyang isipan, bumabalik ang lahat ng pagkakataong minamaliit niya ang matanda. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang pagbabago. Ang mga empleyado ay naging mas magalang, mas maingat sa kanilang mga salita, at mas maayos sa pakikitungo sa mga bisita. Ngunit higit sa lahat, natutunan nilang igalang si Rosario. Gayunpaman, may ilan pa ring hindi kumbinsido. Si Claudia, isang ambisyosang manager, ay lihim na nagdududa. Paano naging may-ari ang isang matandang mukhang pulubi? Siguro may tinatago siya, bulong niya sa mga kasamahan. Ang kanyang pag-aalinlangan ay magiging simula ng mas malalim na intriga sa loob ng hotel. Isang gabi, habang nag-iikot si Rosario sa pasilyo, napansin niyang may mga dokumentong nakakalat sa mesa ng accounting office. Tahimik niyang binasa ang mga ito, mga papeles, na naglalaman ng anomalya sa kita ng hotel. May mga empleyado pa lang nagkakamal ng pera ng palihim. Ngumiti si Rosario. Ngunit sa kanyang mga mata ay may ningning ng determinasyon. Kung akala nila ay mahina ako, nagkakamali sila. Hindi ko hahayaang masira ang Hotel Reina. At doon nagsimula ang mas malaking laban. Hindi lamang laban sa pangmamaliit, kundi laban sa katiwalian at kasakiman. Sa katahimikan ng gabi, naglakad si Doña Rosario sa pasilyo ng Hotel Reina. Ang kanyang mga matay nakatuon sa bawat sulok. Tila may hinahanap sa kanyang kamay. Hawak niya ang mga dokumentong natagpuan sa accounting office, mga papeles na naglalaman ng anomalya sa kita ng hotel. Habang binabasa niya ang mga tala, napansin niyang may ilang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw. Si Claudia, ang ambisyosang manager, at si Ramon, ang chief accountant. May mga transaksyon na hindi nakatala sa opisyal na libro, at may perang nawawala sa kaban ng hotel. Kung akala nila'y mahina ako, nagkakamali sila. Bulong ni Rosario sa sarili. Sa kanyang puso, nag-aalab ang determinasyon na iligtas ang hotel mula sa kasakiman. Kinabukasan, nagpatawag siya ng pulong kasama ang board of directors. Tahimik siyang nakaupo sa gitna, habang ang mga empleyado ay nagtataka kung bakit. Biglang nagkaroon ng emergency meeting. May mga bagay akong natuklasan, wika ni Rosario. May mga taong ginagamit ang Hotel Reina para sa pansariling kapakinabangan. Hindi ko hahayaang masira ang ating pangalan. Nagkatinginan ang mga empleyado. Si Claudia, bagaman nakangiti, ay ramdam ang kaba. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Donya? Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngumiti si Rosario. Ngunit malamig ang kanyang tinig. Ang ibig kong sabihin, may mga dokumento akong hawak na magpapatunay ng pandaraya. At sisiguraduhin kong ang mga may sala ay mananagot. Sa sandaling iyon, nagsimula ang bulungan sa loob ng silid.
Ang mga empleyado'y nagulat, ang ilan na may natakot. Ngunit si Claudia, sa halip na umatras, ay nagplano ng mas malalim na hakbang. Sa kanyang isipan, nagbabalak siyang pabagsakin si Rosario upang siya ang maghari sa hotel. Samantala, si Rosario ay nanatiling kalmado. Alam niyang hindi madali ang laban, ngunit handa siyang ipaglaban ang kanyang hotel. Sa kanyang puso, may lihim na plano, isang hakbang na maglalantad sa tunay na kulay ng mga taong mapanghamak, at sa likod ng lahat ng ito, may mas malaking misteryo pa. Isang nakatagong kasunduan na magbabago sa kapalaran ng Hotel Reina at ng lahat ng taong naroon. Sa mga sumunod na araw, tila nagbago ang ihip ng hangin sa Hotel Reina. Ang mga empleyado'y naging mas magalang, mas maingat, at mas masigasig sa kanilang trabaho. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may mga matang nagmamasid at nagbabalak. Si Claudia, ang ambisyosang manager, ay lalong naging mapanlinlang. Sa kanyang opisina, lihim siyang nakikipagpulong kay Ramon, ang chief accountant. Hindi tayo pwedeng matalo sa matandang iyon, bulong ni Claudia. Kung siya ang tunay na may-ari, kailangan nating makahanap ng paraan para siya'y mawala sa eksena. Nagkatinginan sila, parehong puno ng kasakiman. Sa mesa, nakalatag ang mga pekeng kontrata at mga planong magpapabagsak kay Rosario. Ngunit hindi nila alam, may isang empleyado na nakarinig ng kanilang usapan, si Miguel. Isang bellboy na tahimik ngunit tapat. Kinagabihan, lumapit si Miguel kay Rosario. "Donya, may narinig po ako. Si Claudia at si Ramon, may binabalak laban sa inyo." Nagulat si Rosario, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, ngumiti siya. "Salamat, iho. Hindi ko hahayaang masira ang hotel na ito. Ngunit kailangan kong malaman ang buong katotohanan." Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang magmasid. Tahimik niyang pinapanood ang kilos ni Claudia at Ramon. At unti-unti niyang nakikita ang mga bakas ng katiwalian. May mga bisitang nagrereklamo. May mga bayarin na hindi tugma. At may mga transaksyong hindi pumapasa sa libro. Ngunit higit sa lahat, may isang misteryosong kasunduan na lumilitaw sa mga dokumento, isang kontrata na naglalayong ibenta ang kalahati ng hotel sa isang banyagang negosyante. Kung magtatagumpay ito, mawawala ang kontrol ni Rosario sa kanyang sariling negosyo. Sa kanyang puso, nag-aalab ang galit. Ngunit sa kanyang isip, malinaw ang plano. Hindi siya magpapadala sa emosyon. Gagamitin niya ang kanyang talino, karanasan, at ang tiwala ng mga taong tapat sa kanya upang ilantad ang kasinungalingan. At sa gitna ng lahat ng ito, nagsimulang kumalat ang bulong sa mga empleyado. Ang matandang pulubi na may-ari ng hotel, may lihim na laban sa loob ng Reyna. Sa mga sumunod na araw, tila nagbago ang ihip ng hangin sa Hotel Reina. Ang mga empleyado'y naging mas magalang, mas maingat at mas masigasig sa kanilang trabaho. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may mga matang nagmamasid at nagbabalak. Si Claudia, ang ambisyosang manager, ay lalong naging mapanlinlang. Sa kanyang opisina, lihim siyang nakikipagpulong kay Ramon, ang chief accountant. "Hindi tayo pwedeng matalo sa matandang iyon," bulong ni Claudia. "Kung siya ang tunay na may-ari, kailangan nating makahanap ng paraan para siya'y mawala sa eksena." Nagkatinginan sila, parehong puno ng kasakiman. Sa mesa, nakalatag ang mga pekeng kontrata at mga planong magpapabagsak kay Rosario. Ngunit hindi nila alam, may isang empleyado na nakarinig ng kanilang usapan, si Miguel.
Isang bellboy na tahimik ngunit tapat. Kinagabihan, lumapit si Miguel kay Rosario. Donya, may narinig po ako. Si Claudia at si Ramon. May binabalak laban sa inyo. Nagulat si Rosario, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, ngumiti siya. Salamat, iho. Hindi ko hahayaang masira ang hotel na ito. Ngunit kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang magmasid. Tahimik niyang pinapanood ang kilos ni Claudia at Ramon. At unti-unti niyang nakikita ang mga bakas ng katiwalian. May mga bisitang nagrereklamo. May mga bayarin na hindi tugma. At may mga transaksyong hindi pumapasa sa libro. Ngunit higit sa lahat, may isang misteryosong kasunduan na lumilitaw sa mga dokumento, isang kontrata na naglalayong ibenta ang kalahati ng hotel sa isang banyagang negosyante. Kung magtatagumpay ito, mawawala ang kontrol ni Rosario sa kanyang sariling negosyo. Sa kanyang puso, nag-aalab ang galit. Ngunit sa kanyang isip, malinaw ang plano. Hindi siya magpapadala sa emosyon. Gagamitin niya ang kanyang talino, karanasan, at ang tiwala ng mga taong tapat sa kanya upang ilantad ang kasinungalingan. At sa gitna ng lahat ng ito, nagsimulang kumalat ang bulong sa mga empleyado. Ang matandang pulubi na may-ari ng hotel, may lihim na laban sa loob ng Reyna. Sa mga sumunod na araw, tila nagbago ang ihip ng hangin sa Hotel Reyna. Ang mga empleyado'y naging mas magalang, mas maingat at mas masigasig sa kanilang trabaho. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may mga matang nagmamasid at nagbabalak. Si Claudia, ang ambisyosang manager, ay lalong naging mapanlinlang. Sa kanyang opisina, lihim siyang nakikipagpulong kay Ramon, ang chief accountant. Hindi tayo pwedeng matalo sa matandang iyon, bulong ni Claudia. Kung siya ang tunay na may-ari, kailangan nating makahanap ng paraan para siya'y mawala sa eksena. Nagkatinginan sila, parehong puno ng kasakiman. Sa mesa, nakalatag ang mga pekeng kontrata at mga planong magpapabagsak kay Rosario. Ngunit hindi nila alam. May isang empleyado na nakarinig ng kanilang usapan, si Miguel. Isang bellboy na tahimik ngunit tapat. Kinagabihan, lumapit si Miguel kay Rosario. Donya, may narinig po ako. Si Claudia at si Ramon, may binabalak laban sa inyo. Nagulat si Rosario, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, ngumiti siya. Salamat, iho. Hindi ko hahayaang masira ang hotel na ito. Ngunit kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang magmasid. Tahimik niyang pinapanood ang kilos ni Claudia at Ramon. At unti-unti niyang nakikita ang mga bakas ng katiwalian. May mga bisitang nagrereklamo. May mga bayarin na hindi tugma. At may mga transaksyong hindi pumapasa sa libro. Ngunit higit sa lahat, may isang misteryosong kasunduan na lumilitaw sa mga dokumento. Isang kontrata na naglalayong ibenta ang kalahati ng hotel sa isang banyagang negosyante. Kung magtatagumpay ito, mawawala ang kontrol ni Rosario sa kanyang sariling negosyo. Sa kanyang puso, nag-aalab ang galit. Ngunit sa kanyang isip, malinaw ang plano. Hindi siya magpapadala sa emosyon. Gagamitin niya ang kanyang talino, karanasan, at ang tiwala ng mga taong tapat sa kanya upang ilantad ang kasinungalingan. At sa gitna ng lahat ng ito, nagsimulang kumalat ang bulong sa mga empleyado.
Ang matandang pulubi na may-ari ng hotel, may lihim na laban sa loob ng Reyna. Sa loob ng marangyang Hotel Reyna, tila tahimik ang lahat. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may nagbabantang unos. Si Doña Rosario, ang matandang inaakalang pulubi, ay patuloy na nagmamasid. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang mga dokumentong magpapatunay ng pandaraya nina Claudia at Ramon isang gabi. Nagpatawag siya ng pulong kasama ang ilang piling empleyado na alam niyang tapat, sina Miguel, ang bellboy, at Teresa, ang housekeeper na matagal nang naglilingkod sa hotel. Sa maliit na silid, inilatag niya ang mga papeles. Mga anak, wika ni Rosario, ang hotel na ito ay tahanan ng respeto. Ngunit may ilan sa atin na ginagamit ito para sa kasakiman. Hindi ko hahayaang masira ang ating pangalan. Nagkatinginan sina Miguel at Teresa, parehong nagulat sa bigat ng revelasyon. Donya, ano po ang plano ninyo? Tanong ni Teresa. Ngumiti si Rosario, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Hindi ako magpapadala sa galit. Gagamitin natin ang katotohanan. Kailangan nating ipakita sa lahat ang tunay na kulay ni Claudia at Ramon. Samantala, sa kabilang panig ng hotel, si Claudia ay abala sa kanyang mga plano. Sa kanyang opisina, kausap niya ang isang banyagang negosyante na nagngangalang Mr. Sullivan. Kapag pumirma si Ramon sa kontrata, kalahati ng hotel ay magiging atin, bulong niya. At ang matandang iyon mawawalan ng kapangyarihan. Ngunit hindi nila alam, si Miguel ay lihim na nakikinig sa kanilang usapan. Sa kanyang puso, nag-aalab ang tapang. Alam niyang kailangan niyang ipaalam kay Rosario ang lahat ng kanyang narinig. Kinabukasan, sa Grand Ballroom, nagtipon ang lahat ng empleyado. Doña Rosario, nakasuot ng simpleng barot saya, ay lumapit sa gitna, sa kanyang kamay. Hawak niya ang mga dokumento. Mga kasama, wika niya. Oras na para malaman ninyo ang katotohanan. Ang ilan sa ating mga pinuno ay nagtataksil sa hotel na ito. Nagulat ang lahat. Si Claudia, bagaman nakangiti, ay ramdam ang kaba. Si Ramon nanumutla. At sa sandaling iyon, nagsimula ang tunay na laban. Isang laban ng katotohanan. Laban sa kasinungalingan. Ng kabutihan, laban sa kasakiman. Sa loob ng marangyang Hotel Reyna, tila tahimik ang lahat. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, ay may nagbabantang unos. Si Doña Rosario, ang matandang inaakalang pulubi, ay patuloy na nagmamasid. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang mga dokumentong magpapatunay ng pandaraya nina Claudia at Ramon isang gabi. Nagpatawag siya ng pulong kasama ang ilang piling empleyado na alam niyang tapat, sina Miguel, ang bellboy, at Teresa, ang housekeeper na matagal nang naglilingkod sa hotel. Sa maliit na silid, inilatag niya ang mga papeles. Mga anak, wika ni Rosario, ang hotel na ito ay tahanan ng respeto. Ngunit may ilan sa atin na ginagamit ito para sa kasakiman. Hindi ko hahayaang masira ang ating pangalan. Nagkatinginan sina Miguel at Teresa, parehong nagulat sa bigat ng revelasyon. Donya, ano po ang plano ninyo? Tanong ni Teresa. Ngumiti si Rosario, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Hindi ako magpapadala sa galit. Gagamitin natin ang katotohanan. Kailangan nating ipakita sa lahat ang tunay na kulay ni Claudia at Ramon. Samantala, sa kabilang panig ng hotel, si Claudia ay abala sa kanyang mga plano. Sa kanyang opisina,
Kausap niya ang isang banyagang negosyante na nagngangalang Mr. Sullivan. Kapag pumirma si Ramon sa kontrata, kalahati ng hotel ay magiging atin, bulong niya. At ang matandang iyon mawawalan ng kapangyarihan. Ngunit hindi nila alam, si Miguel ay lihim na nakikinig sa kanilang usapan. Sa kanyang puso, nag-aalab ang tapang. Alam niyang kailangan niyang ipaalam kay Rosario ang lahat ng kanyang narinig. Kinabukasan, sa Grand Ballroom, nagtipon ang lahat ng empleyado. Doña Rosario, nakasuot ng simpleng barot saya, ay lumapit sa gitna. Sa kanyang kamay, hawak niya ang mga dokumento. Mga kasama, wika niya, oras na para malaman ninyo ang katotohanan. Ang ilan sa ating mga pinuno ay nagtataksil sa hotel na ito. Nagulat ang lahat. Si Claudia, bagaman nakangiti, ay ramdam ang kaba. Si Ramon namoy namutla. At sa sandaling iyon, nagsimula ang tunay na laban. Isang laban ng katotohanan. Laban sa kasinungalingan, ng kabutihan, laban sa kasakiman. Matapos ang revelasyon ni Doña Rosario, tila nagbago ang ihip ng hangin sa Hotel Reina. Ang mga empleyado'y naging mas maingat. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti ay may mga bulong ng pagdududa. Si Claudia, bagaman nakangiti sa harap ng lahat, ay lihim na nagngangalit sa loob. Hindi pwedeng siya ang maghari. Bulong niya kay Ramon. Kung hindi natin siya mapapabagsak, mawawala ang lahat ng plano natin. Samantala, si Rosario ay patuloy na nagmamasid. Sa kanyang puso, alam niyang hindi patapos ang laban. Ang mga dokumentong hawak niya ay sapat na upang ilantad ang katiwalian. Ngunit kailangan niyang mag-ingat. Ang maling hakbang ay maaaring magdulot ng mas malaking gulo. Isang gabi, habang nag-iikot siya sa pasilyo, nakasalubong niya si Miguel. Donya, bulong ng binata. May narinig po akong usapan. Si Claudia at si Ramon may binabalak na mas malalim. Parang gusto nilang ipabagsak kayo gamit ang kontrata kay Mr. Sullivan. Nag-isip si Rosario. Kung ganon, kailangan nating kumilos bago pa sila makahanap ng pagkakataon. Hindi ko hahayaang masira ang Hotel Reina. Sa opisina ni Claudia, nakalatag ang kontrata. Si Ramon, bagaman kinakabahan, ay pumirma na sa ilang papeles. Kapag natapos ito, kalahati ng hotel ay magiging atin. Bulong ni Claudia, ngunit hindi nila alam. Si Miguel ay nakahanap ng paraan upang makuha ang kopya ng kontrata. Sa gabing iyon, lihim niyang dinala ang dokumento kay Rosario. Donya, ito po ang kontrata. Kung magtatagumpay sila, mawawala ang kontrol ninyo sa hotel. Ngumiti si Rosario, ngunit sa kanyang mga mata ay may ningning ng tapang. Salamat, hijo. Ito ang ebidensiyang kailangan natin, ngunit hindi pa sapat. Kailangan nating ipakita sa lahat ang kanilang kasinungalingan. Kinabukasan, nagpatawag siya ng pulong kasama ang board. Sa harap ng lahat, inilatag niya ang kontrata. Ito ang ebidensya ng pagtataksil nina Claudia at Ramon. Gusto nilang ibenta ang hotel na ito ng palihim. Nagulat ang lahat. Si Claudia ay namutla, si Ramon ay napayuko. Ngunit sa halip na umamin, si Claudia ay ngumiti at nagsabi, Donya, hindi ninyo naiintindihan. Ang kontratang ito ay para sa ikabubuti ng hotel. Kung hindi ninyo kami susuportahan, mawawalan kayo ng kakampi. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimula ang bulungan sa mga empleyado. Ang ilan ay naniniwala kay Rosario, ang iba na may nagdududa. Doon nagsimula ang mas malaking digmaan. Isang digmaan ng tiwala, ng kapangyarihan at ng katotohanan. Matapos ilantad ni Doña Rosario ang kontrata, kumalat ang bulong sa buong Hotel Reina. Ang mga empleyado'y hati ang damdamin.
May naniniwala sa kanya. Ngunit may ilan ding natatakot kay Claudia. Kung si Doña Rosario ang tunay na may-ari, bakit niya tayo pinabayaan noon? Tanong ng isang waiter. Ngunit si Miguel ang bellboy ay tumindig. Hindi niya tayo pinabayaan. Sinubok niya lang kung paano natin tratuhin ang isang taong walang kapangyarihan. At ngayon, ipinapakita niya na mahalaga tayo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas ng loob sa ilan. Ngunit si Claudia, sa halip na umatras, ay nag-umpisa ng lihim na kampanya. Pinapangako niya sa mga empleyado ng mas mataas na sahod kung siya ang masusunod. Ang ilan ay nahikayat, ngunit marami ang nanatiling tapat kay Rosario. Habang patuloy ang tensyon, si Ramon ay lalong nababalisa. Sa kanyang mesa, nakatambak ang mga peking tala at kontrata. Isang gabi, nahuli siya ni Teresa na nagtatago ng mga papeles. Ramon, ano ang ginagawa mo? Tanong ni Teresa. Namutla si Ramon. Wala ito. Ngunit mabilis na kinuha ni Teresa ang mga papeles at dinala kay Rosario. Doon lumabas ang buong ebidensya ng pandaraya ni Ramon. Kinabukasan, sa harap ng lahat, ipinakita ni Rosario ang mga dokumento. Ito ang patunay ng pandaraya. Si Ramon ay ginamit ang hotel para sa pansariling kapakinabangan. Napatigil ang lahat. Si Ramon ay napayuko, hindi makapagsalita. At sa sandaling iyon, tinanggal siya sa kanyang posisyon. Sa kabila ng tagumpay laban kay Ramon, nanatiling matatag si Claudia. Hindi pa tapos ang laban, bulong niya sa sarili. Ngunit si Rosario, sa harap ng lahat ng empleyado ay nagsalita. Ang Hotel Reina ay hindi para sa kasakiman. Ito ay para sa respeto, malasakit, at pagkakaisa. Kung sino man ang magtataksil, hindi ko hahayaang manatili dito. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga empleyado. Ang ilan ay lumapit sa kanya, nagpasalamat, at nangakong magiging tapat. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, si Claudia ay patuloy na nagbabalak. Sa kanyang isip, may mas malalim pang plano. Isang hakbang na magpapabagsak kay Rosario at magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. At doon nagsimula ang mas malaking digmaan. Isang digmaan na hindi lamang tungkol sa hotel, kundi tungkol sa tiwala, kapangyarihan, at katotohanan. Matapos ang pagbagsak ni Ramon, nagtipon muli ang board ng Hotel Reina. Ang ilan ay tuwang-tuwa sa katapangan ni Doña Rosario. Ngunit may ilan ding nagdududa. Kung siya ang tunay na may-ari, bakit niya hinayaan na mangyari ang lahat ng ito? Tanong ng isang direktor. Ngumiti si Rosario. Hindi ko hinayaan. Sinubok ko lang ang sistema. At ngayon, nakikita ko kung sino ang tapat at sino ang mapanghamak. Ngunit si Claudia sa likod ng kanyang ngiti ay patuloy na nagbabalak. Sa kanyang isip, kailangan niyang makahanap ng mas matinding paraan upang pabagsakin ang matanda. Sa isang madilim na bar sa lungsod, nakipagpulong si Claudia kay Mr. Sullivan. Hindi pa tapos ang laban. Bulong niya, kung makakahanap tayo ng mas maraming kakampi, mawawala ang kapangyarihan ni Rosario. Ngumiti si Sullivan. Kung makukuha ko ang kalahati ng hotel, bibigyan kita ng posisyon bilang general manager. At ikaw ang magiging tunay na hari sa loob ng Reina. Nagningning ang mga mata ni Claudia. Ngunit hindi niya alam, si Miguel ay lihim na sumusubaybay sa kanyang mga galaw. Sa kabila ng panganib, nagpasya si Miguel na ipaalam kay Rosario ang lahat ng kanyang nalaman. Donya, bulong niya. Nakipagpulong si Claudia kay Sullivan. May plano silang agawin ang hotel.
Nagulat si Rosario, ngunit hindi siya natakot. Salamat, iho. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Ang laban na ito ay hindi lamang laban sa negosyo, kundi laban sa kasakiman. Sa kanyang puso, nag-aalab ang tapang. Alam niyang hindi madali ang laban. Ngunit handa siyang ipaglaban ang Hotel Reina hanggang sa huli. Sa kabila ng pagkakatanggal kay Ramon, nanatiling matatag si Claudia. Sa kanyang opisina, lihim siyang nakikipagpulong kay Mr. Sullivan. Hindi pa tapos ang laban. Bulong niya, kung makukuha natin ang suporta ng board, mawawala ang kapangyarihan ng matanda. Ngunit sa mga pasilyo ng hotel, kumakalat ang bulong ng mga empleyado. Marami ang naniniwala kay Rosario. Ngunit may ilan ding nahihikayat sa pangako ni Claudia ng mas mataas na sahod at posisyon. Ang hotel ay tila nahahati sa dalawang kampo. Ang tapat kay Rosario at ang nahikayat ng kasakiman ni Claudia. Sa gitna ng kaguluhan, nagpatawag si Rosario ng pulong kasama ang mga empleyado. Sa Grand Ballroom, nakatayo siya sa gitna. Nakasuot ng simpleng barot saya. Mga anak, wika niya, ang hotel na ito ay hindi lamang gusali. Ito ay tahanan ng respeto at malasakit. Kung sino man ang magtataksil, hindi ko hahayaang manatili dito. Ang kanyang mga salita ay tila kidlat na tumama sa puso ng mga empleyado. Ang ilan ay napaluha, ang iba na may nagpasya na muling maging tapat. Si Miguel sa kanyang tapang ay tumindig at nagsabi, "Donya, hindi kayo nag-iisa. Nandito kami para ipaglaban ang Hotel Reina." At sa sandaling iyon, muling nabuo ang tiwala ng mga empleyado kay Rosario. Ngunit si Claudia ay hindi pa rin sumusuko. Sa kanyang opisina, nakalatag ang mas malalim na plano, isang kasunduan na magpapabagsak kay Rosario. Kung hindi natin siya matatalo sa board, gagamitin natin ang media. Bulong niya kay Sullivan. Ipapakalat natin na si Rosario ay hindi karapat-dapat, na siya'y matanda at mahina. Ngumiti si Sullivan. Kapag kumalat ang balita, mawawala ang tiwala ng mga tao sa kanya. At doon tayo papasok. Ngunit hindi nila alam, si Teresa ay nakarinig ng kanilang usapan. Sa kanyang puso, nag-aalab ang tapang. Alam niyang kailangan niyang ipaalam kay Rosario ang lahat ng kanyang nalaman. At sa sandaling iyon, nagsimula ang mas malaking digmaan, isang digmaan na hindi lamang laban sa loob ng hotel, kundi laban sa mundo sa labas. Isang linggo matapos ang revelasyon, biglang kumalat sa mga pahayagan at telebisyon ang balitang si Doña Rosario ay hindi karapat-dapat na mamuno sa Hotel Reina. Ang mga headline ay puno ng paninira. Matandang pulubi, pinamumunuan ang Reina. Hotel sa binggit ng pagbagsak. Si Claudia ang nasa likod ng lahat ng ito gamit ang koneksyon ni Sullivan sa media. Ang mga empleyado ay muling nagduda. Ang mga bisita ay nagtanong. At ang reputasyon ng hotel ay unti-unting nasisira. Ngunit si Rosario, sa halip na matakot, ay nanatiling kalmado. Hindi ko hahayaang masira ang ating pangalan. Ang katotohanan ang magtatanggol sa atin. Sa gitna ng kaguluhan, muling tumindig si Miguel. Sa harap ng mga kasamahan, nagsalita siya. Hindi totoo ang mga balita. Nakita ko mismo ang plano ni na Claudia at Sullivan. Si Doña Rosario ang tunay na may-ari, at siya ang nagmamalasakit sa atin. Ang kanyang tapang ay nagbigay ng lakas ng loob sa iba. Si Teresa, ang housekeeper, ay sumang-ayon. Kung hindi tayo lalaban, mawawala ang hotel na ito. Kailangan nating ipaglaban si Doña Rosario. At sa sandaling iyon, nagsimula ang pag-aalsa ng mga empleyado. Ang ilan ay lumapit kay Rosario, nagpasalamat,
at nangakong magiging tapat hanggang huli. Habang patuloy ang kaguluhan, nagpatawag si Rosario ng lihim na pagpupulong kasama ang mga tapat na empleyado. Sa isang maliit na silid, inilatag niya ang mga ebidensya, mga kontrata, mga tala, at mga dokumentong magpapatunay ng kasinungalingan ni Claudia at Sullivan. Mga anak, wika niya, oras na para ipakita sa lahat ang katotohanan. Hindi natin hahayaang masira ang Hotel Reina. Nagkatinginan ng lahat, puno ng tapang. Alam nilang hindi madali ang laban, ngunit handa silang ipaglaban ang hotel hanggang sa huli. Kinabukasan, sa Grand Ballroom, nagtipon ang lahat ng empleyado, bisita at board of directors. Sa gitna, nakatayo si Doña Rosario, hawak ang mga ebidensya. Mga kasama, wika niya. Ito ang patunay ng pagtataksil ni Claudia at Sullivan. Gusto nilang ibenta ang hotel na ito ng palihim at gamitin ang media upang sirain ang ating pangalan. Nagulat ang lahat. Si Claudia ay namutla, si Sullivan ay napayuko. Ngunit sa halip na umamin, si Claudia ay nagsalita. Hindi ninyo kami matatalo. Ang media ay nasa aming panig. Ngumiti si Rosario. Ang media ay maaaring magsinungaling. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman matatakpan. Matapos ilantad ni Doña Rosario ang kasinungalingan ni Claudia at Sullivan, muling nagtipon ang board ng Hotel Reina. Ang ilan ay tuwang-tuwa sa kanyang tapang, ngunit may ilan ding nagdududa. Kung siya ang tunay na may-ari, bakit niya hinayaan na mangyari ang lahat ng ito? Tanong ng isang direktor. Ngumiti si Rosario. Hindi ko hinayaan. Sinubok ko lang ang sistema. At ngayon, nakikita ko kung sino ang tapat at sino ang mapanghamak. Ngunit si Claudia, sa likod ng kanyang ngiti, ay patuloy na nagbabalak. Sa kanyang isip, kailangan niyang makahanap ng mas matinding paraan upang pabagsakin ang matanda. Sa mga pasilyo ng hotel, kumalat ang bulong na si Rosario ay mahina at hindi karapat-dapat. Ang ilan sa mga empleyado'y muling nagduda. Ngunit si Miguel sa kanyang tapang ay tumindig. Hindi totoo ang mga balita. Nakita ko mismo ang plano ni Claudia at Sullivan. Si Doña Rosario ang tunay na may-ari at siya ang nagmamalasakit sa atin. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas ng loob sa iba. Si Teresa, ang housekeeper, ay sumang-ayon. Kung hindi tayo lalaban, mawawala ang hotel na ito. Kailangan nating ipaglaban si Doña Rosario. At sa sandaling iyon, muling nabuo ang tiwala ng mga empleyado kay Rosario. Habang patuloy ang kaguluhan, si Claudia ay nakipagpulong muli kay Sullivan. Kung hindi natin siya matatalo sa board, gagamitin natin ang media. Bulong niya. Ipapakalat natin na si Rosario ay hindi karapat-dapat, na siya'y matanda at mahina. Ngumiti si Sullivan. Kapag kumalat ang balita, mawawala ang tiwala ng mga tao sa kanya. At doon tayo papasok. Ngunit hindi nila alam, si Teresa ay nakarinig ng kanilang usapan. Sa kanyang puso, nag-aalab ang tapang. Alam niyang kailangan niyang ipaalam kay Rosario ang lahat ng kanyang nalaman. At sa sandaling iyon, nagsimula ang mas malaking digmaan, isang digmaan na hindi lamang laban sa loob ng hotel, kundi laban sa mundo sa labas. Matapos ang mga paninira sa media, muling tumindig si Doña Rosario sa harap ng mga empleyado. Mga anak, wika niya, ang katotohanan ay hindi kailanman matatakpan. Ang hotel na ito ay itinayo sa respeto, hindi sa kasinungalingan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga empleyado. Si Miguel ay muling nagsalita. Donya, hindi kayo nag-iisa. Nandito kami para ipaglaban ang Hotel Reina.
At sa sandaling iyon, nagsimula ang pag-aalsa ng katotohanan. Ang mga empleyado'y muling nagkaisa. Handang ipaglaban ang hotel laban sa kasinungalingan ni Claudia at Sullivan. Ngunit si Claudia ay hindi pa rin sumusuko. Sa kanyang opisina, nakipagpulong siya kay Sullivan. Kung hindi natin siya matatalo sa board, gagamitin natin ang mga bisita, bulong niya. Ipapakalat natin na si Rosario ay hindi karapat-dapat, na siya'y mahina at matanda. Ngumiti si Sullivan. Kapag kumalat ang balita, mawawala ang tiwala ng mga tao sa kanya. At doon tayo papasok. Ngunit hindi nila alam, si Teresa ay nakarinig ng kanilang usapan. Sa kanyang puso, nag-aalab ang tapang. Alam niyang kailangan niyang ipaalam kay Rosario ang lahat ng kanyang nalaman. Kinabukasan, sa Grand Ballroom, nagtipon ang lahat ng empleyado, bisita, at Board of Directors. Sa gitna, nakatayo si Doña Rosario, hawak ang mga ebidensya. Mga kasama, wika niya. Ito ang patunay ng pagtataksil ni Claudia at Sullivan. Gusto nilang ibenta ang hotel na ito ng palihim at gamitin ang media upang sirain ang ating pangalan. Nagulat ang lahat. Si Claudia ay namutla, si Sullivan ay napayuko. Ngunit sa halip na umamin, si Claudia ay nagsalita. Hindi ninyo kami matatalo. Ang media ay nasa aming panig. Ngumiti si Rosario. Ang media ay maaaring magsinungaling. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman matatakpan. Matapos ang mga paninira sa media, nagsimulang bumagsak ang reputasyon ni Claudia. Ang mga empleyado ay nakakita ng mga ebidensiyang inilantad ni Rosario, mga kontrata, tala at kasunduan na nagpapatunay ng pagtataksil. Hindi na tayo dapat magtiwala sa kanya, bulong ng isang waiter. Ngunit si Claudia, sa halip na umatras, ay nagngangalit. Hindi pa tapos ang laban. Kung hindi ko makukuha ang hotel, sisiguraduhin kong masisira ito. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng takot sa ilan, ngunit nagbigay din ng tapang kay Rosario. Sa gitna ng kaguluhan, muling tumindig si Rosario sa harap ng mga empleyado. Mga anak, wika niya. Ang hotel na ito ay hindi lamang gusali. Ito ay tahanan ng respeto at malasakit. Kung sino man ang magtataksil, hindi ko hahayaang manatili dito. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga empleyado. Si Miguel ay muling nagsalita. Donya, hindi kayo nag-iisa. Nandito kami para ipaglaban ang Hotel Reina. At sa sandaling iyon, muling nabuo ang tiwala ng mga empleyado kay Rosario. Ang hotel ay muling nagkaroon ng pagkakaisa. Handang ipaglaban ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Ngunit si Claudia ay hindi pa rin sumusuko. Sa kanyang opisina, nakipagpulong siya kay Sullivan. Kung hindi natin siya matatalo sa board, gagamitin natin ang mga bisita, bulong niya. Ipapakalat natin na si Rosario ay mahina at hindi karapat-dapat. Ngumiti si Sullivan. Kapag kumalat ang balita, mawawala ang tiwala ng mga tao sa kanya. At doon tayo papasok. Ngunit hindi nila alam, si Teresa ay nakarinig ng kanilang usapan. Sa kanyang puso, nag-aalab ang tapang. Alam niyang kailangan niyang ipaalam kay Rosario ang lahat ng kanyang nalaman. Matapos ang mga paninira sa media, muling tumindig si Doña Rosario sa harap ng mga empleyado. Mga anak, wika niya, ang katotohanan ay hindi kailanman matatakpan. Ang hotel na ito ay itinayo sa respeto, hindi sa kasinungalingan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga empleyado. Si Miguel ay muling nagsalita. Donya, hindi kayo nag-iisa. Nandito kami para ipaglaban ang Hotel Reina. At sa sandaling iyon,
Nagsimula ang pag-aalsa ng katotohanan. Ang mga empleyado'y muling nagkaisa. Handang ipaglaban ng hotel laban sa kasinungalingan ni Claudia at Sullivan. Habang patuloy ang laban, nagsimulang bumagsak ang reputasyon ni Sullivan. Ang mga bisita'y nakakita ng mga ebidensyang inilantad ni Rosario, mga kontrata, tala, at kasunduan na nagpapatunay ng pagtataksil. Hindi na tayo dapat magtiwala sa kanya, bulong ng isang negosyante. Ngunit si Sullivan, sa halip na umatras, ay nagngangalit. Hindi pa tapos ang laban. Kung hindi ko makukuha ang hotel, sisiguraduhin kong masisira ito. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng takot sa ilan. Ngunit nagbigay din ng tapang kay Rosario. Sa gitna ng kaguluhan, muling tumindig si Rosario sa harap ng mga empleyado. Mga anak, wika niya, ang hotel na ito ay hindi lamang gusali. Ito ay tahanan ng respeto at malasakit. Kung sino man ang magtataksil, hindi ko hahayaang manatili dito. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga empleyado. Si Teresa ay muling nagsalita. Donya, hindi kayo nag-iisa. Nandito kami para ipaglaban ang Hotel Reina. At sa sandaling iyon, muling nabuo ang tiwala ng mga empleyado kay Rosario. Ang hotel ay muling nagkaroon ng pagkakaisa. Handang ipaglaban ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapos ang sunod-sunod na paninira ni Claudia at Sullivan, muling nagtipon ang mga empleyado ng Hotel Reina sa kanilang puso. May halong takot at pagdududa. Ngunit higit sa lahat ay galit sa kasinungalingan. Hindi na tayo dapat magtiwala sa kanila, bulong ng isang waiter. Ngunit si Miguel, sa kanyang tapang, ay tumindig. Hindi totoo ang mga balita. Nakita ko mismo ang plano ni Claudia at Sullivan. Si Doña Rosario ang tunay na may-ari, at siya ang nagmamalasakit sa atin. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas ng loob sa iba. Si Teresa ay sumang-ayon. Kung hindi tayo lalaban, mawawala ang hotel na ito. Kailangan nating ipaglaban si Doña Rosario. At sa sandaling iyon, nagsimula ang pag-aalsa ng mga empleyado. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang isang matandang lalaki sa hotel, si Don Ernesto. Dating kasosyo ni Rosario noong itinatayo pa. Lamang ang Reyna. Matagal siyang nawala sa bansa, ngunit bumalik upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Rosario, wika niya, hindi mo kailangang lumaban ng mag-isa. Ako'y saksi sa lahat ng iyong paghihirap. At ngayon, ipapakita natin sa board ang tunay na kasaysayan ng hotel. Ang kanyang pagbabalik ay nagbigay ng lakas ng loob kay Rosario at sa mga empleyado. Sa harap ng board, inilabas ni Don Ernesto ang mga lumang dokumento, mga titulo ng lupa, mga resibo ng puhunan at mga larawan ng pagtatayo ng hotel. Si Doña Rosario ang tunay na nagtatag ng Reyna, wika niya. Ako'y saksi sa bawat hakbang. Ang mga kasinungalingan ni Claudia at Sullivan ay walang puwang sa harap ng katotohanan. Nagulat ang lahat. Ang mga empleyado'y napaluha. Ang board ay napayuko. Si Claudia ay namutla. At si Sullivan ay hindi makapagsalita. Matapos ang revelasyon, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga kakampi ni Claudia. Ang ilan sa board ay lumapit kay Rosario, humingi ng tawad at nangakong susuporta sa kanya. Ngunit si Claudia, sa halip na umamin, ay nagngangalit. Hindi pa tapos ang laban, bulong niya kay Sullivan. Ngumiti si Rosario. Ang laban ay tapos na. Ang katotohanan ay nagwagi. At sa sandaling iyon, nagsimula ang pagbagsak ng alyansa ni Claudia at Sullivan. Sa isang gabi ng katahimikan, naglakad si Doña Rosario sa lumang hardin ng hotel. Doon niya naalala ang mga araw ng kanilang kabataan ni Don Ernesto. Kung paanong itinayo nila ang Reyna mula sa wala,
Ang hotel na ito ay hindi lamang negosyo. Bulong niya sa sarili. Ito ay alaala ng ating pinagsamahan. Ngunit sa likod ng alaala, naroon ang pangamba. Dahil alam niyang si Claudia ay hindi pa rin sumusuko. Isang gabi, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa hotel. May mga tauhan ni Sullivan na pumasok ng palihim. Sinira ang ilang kagamitan at nagdulot ng takot sa mga bisita. Mukhang gusto nilang ipakita na mahina ang pamumuno ni Rosario. Bulong ni Miguel habang tinutulungan ang mga empleyado. Ngunit mabilis na kumilos si Rosario. Tinawag niya ang pulisya at ipinakita ang ebidensya ng sabotahe. Ang mga tauhan ni Sullivan ay agad na inaresto. At muling bumalik ang tiwala ng mga bisita sa hotel. Akala ng lahat ay tapos na ang laban, ngunit isang bagong banta ang lumitaw. Isang misteryosong babae na nagngangalang Isabela ang dumating sa hotel. Siya'y nagpakilalang dating kasosyo ni Sullivan. At may hawak na mga dokumentong maaaring magpabagsak. Hindi lamang kay Claudia kundi pati kay Rosario. Ang katotohanan ay mas malalim kaysa sa inaakala ninyo, wika ni Isabela. Kung hindi ninyo ako pakikinggan, mawawala ang reyna sa inyong lahat. Nagulat si Rosario, si Ernesto at ang mga empleyado. Sino nga ba si Isabela? Kaalyado ba siya o bagong kalaban? Sa unang pulong kasama ng board, inilabas ni Isabela ang mga dokumento na naglalaman ng mga lumang kasunduan ni Sullivan. Ako'y dating kasosyo niya, wika niya. At saksi ako sa lahat ng kanyang pandaraya. Nagulat ang lahat. Ang mga papeles ay naglalaman ng mga tala ng ilegal na transaksyon, mga utang na itinago at mga kasunduan na naglalagay sa hotel sa panganib. Ngunit sa halip na tuluyang maging kakampi, nagbigay siya ng babala. Kung hindi ninyo ako pakikinggan, mawawala ang reyna sa inyong lahat. Matapos ang revelasyon ni Isabela, nag-isip ng malalim si Doña Rosario. Kaalyado ba siya o bagong kalaban? Bulong niya kay Don Ernesto. Ngunit si Miguel ay nagbigay ng payo. Doña, baka ito na ang pagkakataon upang tuluyang pabagsakin si Sullivan. Kung hawak niya ang ebidensya, maaari nating gamitin iyon. Ngumiti si Rosario, ngunit sa kanyang puso ay may pangamba. Alam niyang ang pagtitiwala ay hindi basta-basta ibinibigay, lalo na sa isang taong may koneksyon sa kanilang kaaway. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpasya si Rosario na makipag-usap ng masinsinan kay Isabela. Sa isang pribadong silid, tinanong niya, "Ano ang tunay mong layunin?" Sumagot si Isabela, "Gusto kong makaganti kay Sullivan. Ginamit niya ako, iniwan, at sinira ang aking pangalan. Kung tutulungan ninyo ako, ibibigay ko ang lahat ng ebidensya laban sa kanya." Nagkatinginan sina Rosario at Ernesto. Sa wakas, nagpasya si Rosario. "Kung ganon, simula ngayon, kakampi ka namin. Ngunit tandaan mo, ang Hotel Reyna ay hindi laruan ng kasakiman. Ito ay tahanan ng katotohanan." Sa tulong ni Isabela, inilabas ni Rosario ang mga bagong ebidensya laban kay Sullivan, mga tala ng ilegal na transaksyon sa ibang bansa, at mga kasunduan na naglalagay sa reyna sa panganib. Nagulat ang board. Kung hindi natin siya itatanggal, tuluyan tayong malulugi, wika ng isang direktor. Ngumiti si Rosario. Ito ang patunay na ang kasakiman ay walang puwang sa ating tahanan. Matapos ang revelasyon, agad na bumagsak ang reputasyon ni Sullivan. Ang mga kakampi niya ay naghiwa-hiwalay, at ang board ay nagdesisyon na tanggalin siya sa lahat ng posisyon. "Hindi ninyo ako matatalo," sigaw ni Sullivan. Ngunit si Rosario ay kalmado. "Hindi ako ang tumalo sa iyo. Ang katotohanan ang nagwagi." At sa sandaling iyon,
tuluyang bumagsak ang kapangyarihan ni Sullivan. Matapos ang pagbagsak ni Sullivan, muling nagtipon ang mga empleyado at board. Sa gitna, nakatayo si Rosario, hawak ang mga dokumento ng tagumpay. Mga anak, wika niya. Ang Hotel Reina ay muling magiging tahanan ng respeto at malasakit. Hindi na tayo magpapatali sa kasinungalingan. Nagpalakpakan ang lahat. Si Miguel at Teresa ay lumapit, nagpasalamat, at nangakong magiging tapat hanggang huli. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, si Claudia ay nanatiling tahimik. Sa kanyang isip, may bagong plano, isang hakbang na, magpapabagsak kay Rosario at magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Matapos ang pagbagsak ni Sullivan, si Claudia ay nanatiling tahimik, ngunit sa likod ng katahimikan ay may bagong plano. Nakipagpulong siya sa ilang negosyanteng banyaga upang subukang bilhin ang Reyna. Kung hindi ko makukuha sa loob, kukunin ko mula sa labas, bulong niya. Ngunit si Miguel ay nakarinig ng usapan at agad na ipinaalam kay Rosario. Sa harap ng board, inilabas ni Rosario ang ebidensya ng pakikipagsabwatan ni Claudia sa mga banyaga. Ito ang patunay na gusto niyang ibenta ang Reyna sa mga dayuhan, wika niya. Nagulat ang lahat. Ang board ay agad na nagdesisyon na tanggalin si Claudia sa lahat ng posisyon. Ngunit bago siya tuluyang umalis, nagsigaw si Claudia. Hindi ninyo ako matatalo. Babalik ako! Matapos ang pagbagsak ni Sullivan at Claudia, muling bumalik ang katahimikan sa hotel. Ang mga empleyado ay muling nagkaisa at ang mga bisita ay muling nagtiwala. Ngumiti si Rosario. Mga anak, ang Reyna ay muling magiging tahanan ng respeto at malasakit. Nagpalakpakan ang lahat. Sa tulong ni Isabela at Don Ernesto, muling itinayo ang reputasyon ng hotel. Nagkaroon ng bagong pamumuno, mas malinaw na sistema, at mas matibay na tiwala. Ang Reyna ay hindi lamang gusali, wika ni Rosario. Ito ay alaala ng ating pinagsamahan. Sa isang seremonya, pinarangalan ni Rosario sina Miguel at Teresa bilang simbolo ng katapatan. Kung wala kayo, hindi ko makakaya ang laban na ito, wika niya. Napaluha ang dalawa at ang lahat ng empleyado ay nagpalakpakan. Matapos ang lahat, nagpasya si Isabela na umalis. Nagawa ko na ang aking layunin, wika niya. Hindi ko na kailangan ang kapangyarihan. Ang katotohanan ay sapat na. Nagpasalamat si Rosario. Salamat sa iyong tapang. Ang Reyna ay hindi makakalimot. Muling bumalik ang sigla ng hotel. Ang mga bisita ay dumagsa. Ang mga empleyado ay masaya. At ang board ay muling nagkaisa. Ngumiti si Rosario. Ito ang tunay na tagumpay, ang pagkakaisa. Ngunit bago tuluyang matapos ang lahat, muling nagbalik si Claudia. Sa huling pagtatangka, sinubukan niyang pasabugin ang reputasyon ng hotel sa pamamagitan ng pekeng balita. Ngunit agad na kumilos si Rosario at ang mga empleyado. Sa tulong ng katotohanan, nabigo ang huling plano ni Claudia. Sa wakas, tuluyang bumagsak si Claudia. Ang Hotel Reina ay muling naging simbolo ng respeto, malasakit at katotohanan. Sa harap ng lahat, ngumiti si Rosario. Mga anak, ang laban ay tapos na. Ang Reyna ay atin at mananatili itong tahanan ng liwanag. Nagpalakpakan ang lahat. Si Miguel at Teresa ay lumapit. At sabay-sabay nilang sinabi, "Mabuhay ang Reyna." At sa sandaling iyon, natapos ang kwento. Isang kwento ng katotohanan laban sa kasinungalingan, ng kabutihan laban sa kasakiman, at ng pag-ibig na nagtagumpay sa lahat ng dilim.